Collective, welcome again sa reading ninyo. Thank you sa mga abangers. Palaging nanonood, sumusubaybay, bumabalik. So, the main card here is the Hanged Man. Ito yung overall energy ngayon sa inyong dalawa dito sa person na kakonect mo. Oh, ito yung parang energy ng nakabitin, nakatenga, nakapos. Oh, pwedeng iba sa inyo, ang ibig sabihin nito, pwedeng hindi kayo nag-uusap sa ngayon. Pwedeng disconnected kayo, pwedeng nag-iisip. Meron kasing energy ng nagko-contemplate dito with the the Hangman energy. Babanggitin ko yung mga signs na lumalabas sa cards, pero hindi ibig sabihin nun na itong reading na to ay para lang yan doon sa mga signs na babanggitin ko. Babanggitin ko lang kasi lumalabas siya sa cards, okay? So, meron ditong Pisces energy, strong energy ni Pisces, ni Leo, ni Libra. Meron din namang Virgo, Taurus, Scorpio, Aquarius. Yan. Pero ang dominant talaga Libra. Ang daming Libra. Marami ring Virgo energy. Tsaka yung Leo. Pero kahit naman anong sign pa kayo dyan. So in the recent past, nakikita ko na parang may nasaktan, na-disappoint, parang naghihintay kung kailan babalik, naghihintay kung kailan uli magre-reach out, mag-uusap, or magkikita. Nandoon yung energy ng kung sino man to bahala na kayo mag-pinpoint kung yung binabanggit ko bang energy ay energy mo, energy ni person mo. Parang regretful ang feeling nitong person na to. Parang may mga could be na may mga nabitiwang salita or may mga napalagpas na pagkakataon, no? Nalulungkot, waiting, or umaasa pa rin, no? So, dito sa present, parang may energy dito ng nararamdaman nung isa parang hindi siya nabigyan ng chance magpaliwanag. Nararamdaman nung isa dito parang unfair yung nangyari or naging unfair pagdating sa mga binitiwang salita or naging unfair pagdating sa decision or mga sinabi, no? Parang kasi parang merong energy dito na misjudge And yung isa is na-offend, nasasaktan siya dito sa present. Parang feeling niya, hindi niya deserve na makatanggap ng ganitong treatment, hindi niya deserve yung ganitong treatment, hindi niya deserve yung ganitong nangyayari, hindi niya deserve yung
mga words na binitiwan dito. So, ano ba energy netong person na kakonect mo? Actually, parang hindi rin naman siya naging happy. Ayan. Hindi rin naman siya naging happy doon sa sinabi niya or ginawa niya. No? Kaya lang, parang ayaw niya kasing, parang ayaw niyang mag-aksaya ng effort. Oo. Etong si person mo, ito yung side niya, ito yung side mo eh. So, dito sa side niya, ayaw niyang mag-aksaya ng effort, ng oras. Yun yung nafe-feel kong energy. Meron ding meron ding energy dito sa side ni person mo na parang ayaw niyang patagalin yung mga bagay-bagay na ganyan. Okay? So, hindi ko alam kung sino ba yung dumitouch sa inyo. Sabihin nyo na lang dyan. Sino ba yung dumitouch dito? Sino ba yung naghihintay? Sino ba dito yung nag-iisip? Para kasing, sabi ko nga, parang meron ditong hindi siya nabigyan ng chance na ipaliwanag yung sarili niya. Pero, just the same, kahit na magpaliwanag siya, parang magiging biased pa rin naman yung opinion or judgment sa kanya. So, parang nababadtrip siya, nasasaktan siya dun. So, parang ang feeling nito, bakit pa ako aapela? Kung ngayon pa lang binabasura na yung apela ko. Kung ngayon pa lang parang ginajudge na ako ng mali, i-judge ka na before ka pang magsalita, before ka pang mag-effort. So, yun yung nafe-feel ko. Why waste time? Why waste energy? Yun yung nafe-feel ko dito sa person mo. And at the same time, hindi siya happy dun. Hindi siya kontento dun, hindi siya happy dun. No? Para sa kanya, paano mabibigyan ng clarity? Paano magkakaroon ng ayos or closure kumbaga, kung una pa lang, binigay mo na yung, kumbaga, ginudge na siya kagad eh, mali na kagad yung verdict sa kanya. Kumbaga sa korte, hindi na siya nabigyan ng chance na depensahan pa yung sarili niya, di ba? Kumbaga, parang hinatulan na agad, di ba? So, yun yung nafe-feel ko na energy coming from sa person mo. Isa pa, may mga bagay dito sa side ng person mo na parang conflict pagdating sa relationship ninyo. Like parang meron ditong mga pamilya niya, sa side ng family niya na parang may mga parang may mga gulo, problema na pwedeng yun yung nakakaapekto sa'yo or sa relationship ninyo. So, meron something dito na parang pagiging biased. So, hindi ko alam kung jowa mo pa lang to, kinakasama mo, asawa mo. Pero para kasing merong interference or conflict or nakikialam pagdating doon sa side ng family niya. Pagdating dito sa relationship ninyo or samahan ninyo. Pagdating naman dito sa side mo, actually, nasasaktan ka rin dito. Ayaw mo rin makipag-usap kung masasaktan ka rin lang. Ayaw mo rin makipag-usap kung hindi rin lang naman kayo magkakaintindihan. Kung hindi rin naman niya pakikinggan yung mga sasabihin mo or hindi niya i-consider yung feelings mo. No? So, nakikita ko both sides sa kanya, hindi rin siya happy. Ayaw niyang mag-aksaya ng time, ng energy kung hindi rin naman siya uunawain or i-judge siya agad. Sa side mo, parang dito naman sa side mo, kung mai-invalidate yung feelings mo, ayaw mo rin naman. No? Kasi nga,
pwedeng nasasaktan ka na rin dun sa nangyayari. Kumbaga, ayaw mo nang dagdagan pa yung pain, ayaw mo nang dagdagan pa yung hapdi ng sugat mo. Kaya nakikita ko rin dito parang ayaw mo rin, pwedeng ina-avoid mo rin or ayaw mo rin pag-usapan. Lalo na kung dinidisregard naman yung feelings mo, nababaliwala ka. Or parang lumilitaw dito na hindi valid yung nararamdaman mo. Sabi ko nga, 'di ba kanina parang may ayaw mo yung parang nai-invalidate. Actually, nasasaktan ka kasi nag-i-stay ka dito sa relationship na to, pinaglalaban mo yung relationship ninyo, pinaglalaban mo tong tao na to, kahit na alam mong hindi mo rin nakukuha yung deserve mo na treatment, no? Alam mo ramdam mo na hindi mo nakukuha yung deserve mo dito sa person na to, sa relationship na to, no? So, in a way, parang dito, nag-i-stay ka na lang talaga kasi mahal mo siya. Pero, ang totoo nun, nakakapagod na rin. 'Di ba? Nakakapagod na rin. Tsaka, masakit na rin naman sa'yo na magtiis na lang ng magtiis palagi. No? May mga times na kahit na gusto mong sabihin yung nararamdaman mo, may mga times na hindi mo na lang sinasabi. Kinikip mo na lang sa sarili mo. Kumbaga, pwedeng you are crying alone, crying na hindi mo pinapakita, suffering in silence. No? Pwedeng ganun yung napifeel ko na energy sa'yo sa side mo Sa panakikita ko dito sa side ng person mo, parang wala siyang patience. Siguro maiksi pasensya nito. Alam mo yun, hindi siguro siya yung tipo ng tao na ina-expect mo na susuyuin ka. Baka hindi siya ganun. Or pwedeng talagang sa side niya may pagkukulang siya sa effort or kung ano mang pagkukulang yan. Kumbaga, hindi niya naibibigay sa'yo yung security or yung emotional support kapag kailangan mo. Okay, so what's next? Anong meron? Ano kaya ang next na pwede mangyari dito, no? If ever. Actually, nakalimutan ko itong isang card sa'yo. So, ito yung card na nako-confuse ka. Actually, pwedeng nandun ka sa state ng nag-iisip ka, nako-confuse ka. Ano bang dapat mong gawin? Mag-stay ka pa ba dito kahit na nakakapagod na? Kahit na alam mong magulo na, hindi na okay, palagi ka na lang nasasaktan. Yun kaya ito parang nandun kayo sa period na frozen, nakasuspend, nakapause yung connection or yung relationship ninyo. Kasi nga, nakikita ko, this is something na parang kailangan ninyo, both na makapag-decide, makapag-muni-muni bago gumawa ng decision. Kasi parang, para sa'yo, parang exhausting na rin, nakakaupos na rin, alam mo yun, natidrain na rin naman yung energy mo rito. Tapos siya, parang matigas din naman yung kanyang kalooban, yung pride, yung ego niya. And actually, pwedeng mas nakikinig pa siya doon sa mga nakikialam sa relationship niyo na sa side ng pamilya niya Okay? Siguro talagang hindi rin boto sa'yo yung pamilya neto. Baka hindi ikaw yung napipisil. Hindi talaga ikaw yung gustong girlfriend, paborito, hindi pabor sa'yo. Or baka ayaw ka talaga nilang makatuluyan netong person mo. Kasi parang merong interference, conflict pagdating dun sa side niya, sa side ng family niya. So what's next or in the near future? I can see here the Five of Swords, which is a card ng getting back together. So nakikita ko kung ngayon nakatenga kayo, nakahang yung relationship nyo, naka-pause kayo dyan, nag-cool off kayo, wala kayong connection. No? Nakikita ko rito na maaaring magkaroon ng getting back together. Actually, ito, Three of Swords is a sign na maaari
maaaring magkaroon ng forgiveness. Okay? Pwedeng magkaroon ng babaan ng pride, pwedeng magkaroon ng intindihan, ng pag-uusap, andun yung possibility na magkaayos kayo, no? O, ibig sabihin nito, hindi pa totally mag-e-end yung relationship or connection. Kasi nakakakita ko rito ng reconciliation na magkakaroon ng resolution yung conflict sa inyong dalawa. No? Kasi nakikita ko dito parang parang may makakaramdam dito ng regret, remorse, no? Or guilt. So yan, nakikita ko mukhang merong pag-aayos at marireunite pa rin kayong dalawa nitong person na to kung nagkahiwalay man kayo, kung wala man kayo pag-uusap or nag-cool off kayo. Okay? Yes. So, yun yung nakikita ko. At kung nagustuhan nyo to, comment kayo dyan, pa-like, pa-share. Kung gusto niyo ng private reading ko, punta kayo sa FB page ko, kayo mag-PM. Hindi ako mag-PM, mag-add friend, ingat sa mga fake. Kita-kits ulit, susunod na reading, babush.